Nasa loob si Clara ng conference room. Wala roon si Mrs. De Luca dahil na rin sa kagustuhan ni Giancarlo na huwag muna ito magpupunta ng office dahil na rin sa payo ng doktor na matanda. Nasa harap si Adrian at kasalukuyang nagdi-discuss para sa weekly special edition ng magazine nila. Next week pa naman din nila sisimulan ng project para sa The Finest Corporation. Kaya't ibinuhos muna nito ang atensyon sa special edition ng Dynasty Magazine. Hindi katulad ng dati na katayo lang siya sa likod kapag may meeting ang mga ito. Ngayon nakaupo na rin siya kasama ng mga big bosses ng kumpanya at nasa tabi ni Giancarlo. Mataman silang nakikinig kay Adrian. Nagulat na lamang siya nang bigla na namang makita ang picture niya ng party sa slide na pinipresenta ni Adrian. Hindi pa rin pala tatapos sa paghahanap sa kanya bilang si Mysterious Woman. I am so happy to inform you na mas tumaas ang sales ng special edition natin dahil sa concept ng Mysterious Woman. As you can see sa edition natin last week, naka-feature sa magazine natin ang mga babaeng nagpakilala bilang si Mysterious Woman. Panimula ni Adrian, nakatingin din sa mga pictures ng iba't ibang babae na nakasuot ng gown kaya ng suot niya ng party. Yan ang mga pictures ng mga babaeng nakita niyang in-interview ng binata. Pagkatapos maipakita ang mga pictures ng mga babaeng nakita niyang in-interview ng binata, ay binalik ulit ni Adrian ang picture niya sa monitor. Tahimik na napabuntong hininga siya at panay ang yuko. Baka kasi may makapansin ng pagkakahawig niya sa babaeng nasa larawan. Sure naman siya wala maghihinala pero dahil guilty siya, di pa rin siya mapakali sa kinaupuan. We will still feature the other women who claim to be the Mysterious Woman for this week's special edition. I am running out of ideas because parang wala yatang balak magpakilala si Mysterious Woman. We can't just change the theme sa weekly edition na ito kung hindi natin siya mahanap talaga. We cannot move into another topic na parang walang nangyari. So do you have any suggestions para sa special edition natin this week na may connection pa rin sa topic na ito? Ginala pa ni Adrian ang mata sa lahat ng nandun. Tahimik ang lahat at para nag-iisip. Why not? Humanap na lang tayo na magpapanggap na Mysterious Woman. Suhestyon ng isang matandang lalaki. Nagsitanguan naman ang mga kasama nito na para bang sumasang-ayon. Thanks for the suggestion, Mr. Lopez. However, we don't want to be tagged as fraud if in case mapagdesisyonan ng totoong Mysterious Woman na magpakilala. It would be bad for the company's image dahil parang niloloko natin ang mga taong sumusubaybay sa story na ito. Si Giancarlo naman na nagpahayag ng opinyon. I agree with my brother. Ayoko rin magsinungaling tayo sa mga tao para lang bumenta ang magazine natin. Nakikita ni Clara na may sumasang-ayon sa dalawa base sa reaksyon ng mga ito. May iba naman na parang di nagustuhan ng mga sinasabi ng kambal. What if makipag-date ka sa mga babaeng nagpapakilalang na silang nasa picture? Isang babae kada linggo. Bali yun ang magiging highlight ng special edition ng Magazine Weekly. Pero hindi naman rin puro tungkol sa Mysterious Woman ang magiging laman ng magazine. Paunti-unti pwedeng lagyan ng iba pang topics or personality para naman di maumay ang mga bibili. Biglang suhestyon ni Clara kahit di naman siya sure kung allowed ba siyang magbigay ng opinion niya. Natahimik ang lahat at napatingin sa kanya. Bigla niya nakagat ang dulo ng ballpen na hawak habang lalaki ang mga matang napatingin din sa mga ito. Ang bibig niya talaga. Who are you again? Tanong ng babaeng mas bata ng konti kay Mrs. De Luca. Clara Ibarra po. Maikling sagot niya. Oh, the all-around employee. Dugtong pa ng babae, tinitingnan pa siya na parang nagtatanong. Bakit nandun siya at nakaupo kasama ng mga ito? Actually, she is my assistant now. Nandun siya kung nasan ako and she's not all-around employee. Formal na sabi ni Adrian. I'm sorry if I forgot to introduce her properly. My bad. Can you please come here in front, Miss Ibarra? Bumaling na si Adrian sa kanya. Natigilan siya sa sinabi ng binata. Napatingin din siya kay Giancarlo na tumango at gumiti sa kanya. At tubiling tumayo na rin si Clara at pumunta nga sa harap. Nang nasa tabi na siya ni Adrian, nagsalita ulit ito. Again, I want to introduce my assistant, Miss Clara Ibarra. She is also entitled to express her opinion or suggestions on anything related to work. Kiming ngumiti lang si Clara nang isa-isa na rin na nagpakilala mga taong kasali sa meeting. Saka na nagsalita ulit si Adrian nang matapos na magpakilala ang lahat sa kanya. Regarding your suggestion earlier, Miss Ibarra, I'm actually impressed with your idea. What do you guys think? Tumingin si Adrian sa lahat na parang kunin din ang opinion ng mga ito tungkol sa suggestion na. I like the idea as well. Since may dumagdag na rin sa mga babae nagkiklaim na sila mga hinahanap mo, then we can schedule them for a dinner date with you.
You can get to know them then decide kung sila na nga ba yung totoong mysterious woman. Gaya nga ng sabi ni Miss Ibarra, your dinner date will be the highlight of our special edition every week. Si Giancarlo ang una nagsalita. Tahimik na nakikinig lamang si Clara sa sagot ng iba na halos lahat pabor sa suggestion niya. Saka lang siya bumalik sa usapan na mapagpasyahan nga na gawing concept ng special edition ng magazine yung sinabi niya. Natapos na ang meeting. Nagsimula na mag-alisa ng lahat. Si Giancarlo nagmamadaling nagpaalam sa kanila dahil may naghihintay na client sa office ito. Congratulations, Clara. Keep it up. Nakangiting sabi ni Giancarlo na kinamayan pa siya bago tuloy ang umalis. Ina-expect niyang dadalo yung kuryente sa pagkakadaop ng mga parad nila ng sinisinta. Pero wala siya naramdaman kahit napatitig pa siya sa kamay na hawak ni Giancarlo at parang nalilito sa hindi inaasang reaksyon galing sa kanya. Hindi na ako magtataka kung hindi mo hugasan ng kamay na tinitigan kanina at bumaling na sa binata. You adore my brother that much, ha? Hindi nawawala ang ngiti sa mga labi nito. Nang tingnan na mukha niya, nagsisimula na namang uminit. Bago pa siya makahagilap na isasagot, nagsalita ito ulit. You did a great job, Claire. Sumiryosong binata nang sabihin yon. Thank you, tanging sagot niya. By the way, before we will start with the Finest Corporation project, our company will sponsor a beach party this Saturday as a way of saying thank you to all the employees. Of course, aside from the bonus that we will be giving you all this month. Tumango si Clara habang isinusulat ang information na sinasabi ko. Minsan, paging naging sekretary na siya ng binata, lagi tinitake note niya ang mga importanteng bagay na sinasabi nito. Tumawa si Adrian habang nakatingin sa notebook na hawak niya. I did not say it, so you can take note of it. I'm letting you know ahead of time because I don't want you to give excuses again kung bakit di ka makakasakay ulit sa party. Tumigil siya sa pagsusulat. Wala na nga pala talaga siyang kawala. Do you have any swimwear? Di naman ako maliligo doon, so hindi ko naman kailangan ng panligo. It will be a little bit of work for us, Claire. I'm going to take pictures of the scenery and some of the models also na pwedeng gamitin natin for the advertisement campaign. You will be me, so hindi maiwasang lusong ka rin sa dagat if there's a need to. Napaisip si Clara. Wala siya ni isang damit na pwedeng gamitin panligo. Nahulaan yata ni Adrian na nasa isip niya. We should have bought some nung namili tayo. Well, we can still... Meron akong swimwear. Biglang putol niya rito. Ayaw niyang bilhanan naman siya nito ng mga damit, lalo na ng mga damit panligo. Dahil di niya naman magagamit ang mga yon. Masasayang lamang ang pera nito. Ang mahal pa naman ang presyo ng damit sa butik na pinuntahan nila. Kumunot ang noon ni Adrian na parang di naniniwala sa kanya, pero hindi na lang din umimik pa. Sa kabilang banda, pagkatapos ng meeting, umalis na rin si Adrian. Wala namang iniwang instructions kung anong dapat niyang gawin ng araw na iyon, kaya pumunta siya ng studio para makatulong na rin. Nakita niya na naman sa Monica doon na may bago ng assistant. As usual, panay pa rin ang ikot nito, habang inis na sumisigaw kapag may hindi nagugustuhan. Maya-maya, nag-announce na rin to tungkol sa beach party sa darating na Sabado. Masayang-masayang lahat sa narinig. Inahanap niya si Camille pero wala daw ng babae. Mag-uuwian at lahat di pa rin bumabalik si Adrian. Di rin to tumawag sa kanya kaya inayos na rin niya ang mga gamit nang malapit na mag-alas 5. Nakababa na siya ng building at mag-aabang na sana ng taxi nang biglang may huminto sa motor sa harap niya. Nakilala niya agad ang sagay nun kahit naka-helmet. Sakay na, wala pa si Adrian. Inabutan siya ni Adrian ng helmet. Kinuha niyang inabot ito pero napatingin dito sa suot na damit. Paano pa siya uupo doon nang hindi masisilipan? Napatingin din si Adrian sa suot niya at maya-maya tinanggal nitong suot na jacket at ibinigay sa kanya. Ipilupot mo yan sa bewang mo para pantakip. Agad nang sinuot ni Clara ang helmet para kunin ang jacket na inabot nito. Tinali nga niyang manggas ng jacket sa bewang at tinayaan ang kabuuan ng jacket at tumakip sa mga hita niya. Come here! Utos ng binata. Lumapit nga siya sa binata habang sakay pa rin to ng motor. Napatingin agad to sa mukha niya bago inayos ang pagkakasuot ng helmet niya. There! Napatingin siya sa uupuan niya at di niya alam kung paano pupwesto. Alanganing humawak pa siya sa balikat ni Adrian para makaupo. Upong pambabae ang ginawa niya dahil nakadress siya. Inayos niya pang jacket ni Adrian sa may hita niya para matakpan ng mga iyon. Ready? Tanong nito. Yes! Nagulat na lamang siya nang biglang nitong kunin ang dalawang kamay niya para ipulupot sa bewang nito. Kumapit kang mabuti. Baka mahulog ka sa akin ng wala sa oras. Sabi pa nito. Ha?
Nakaringgan lang ba niyang sinabi nito? Imbes na ulitin ang sinabi, tumawa lamang si Adrian at sinimulan ng paandarin ng motor. Automatikong napakapit na nga siya ng mahigpit dito nang lumarga na sila. Ang sarap pala sa pakiramdam kapag nakaangkas sa motor. Pumikit pa siya at tinikit ang ulo sa likod ni Adrian. Ang bango ng mokong. Di niya na malayo nakarating na pala sila sa bahay ng mga ito at tumigil na sa harap dahil nanatiling nakapikit ang mga mata niya sa buong biyahe. Adrian! Nagulantang siya sa malaking boses na tumawag sa pangalan ng binata. Mabilis inalis niya ang pagkakadikit sa mukha sa likod ng binata at tiningnan kung saan nanggagaling ang boses. Nakita niya nakatayo sa veranda si Sheila, ang magandang nurse ni Mrs. De Luca na boses higante. Kunot na kunot ang noong napatitig ang babae sa mga braso niyang nakapulupot kay Adrian. Agad tinanggal niya ang pagkakayakap sa lalaki at dahan-dahan bumaba ng motor. Hindi muna kumikilos si Adrian. Hinayaan muna siya nitong bumaba. Nang makababa na siya ng tuluyan, tinanggal na ni Adrian ang helmet na suot nito, tsaka sinabit sa hawakan ng motor at bumaba na rin. "Where's Lola?" tanong ng binata kay Sheila. "Nasa kwarto niya na at nagpapahinga," sagot naman ng babae na hindi inaalis ang tingin sa kanya. "Salamat, Sir Adrian. Mauna na po ako sa loob, Miss Sheila." Yumuko pa siyang bahagya bilang pagbati sa babae. Pangalawang beses pa lamang sila nagkita ng babae sa bahay nila mula nang tumira siya roon. Alam na rin ito ang pananatili niya sa bahay ng mga De Luca. Aalis na sana siya nang tawagin siya ng binata. "Claire!" Napalingon siya rito. Lumapit ito sa kanya nang hindi nagsasalita. Hindi naman siya kumikilos sa kinatatayuan. Nabigla pa nga siya nang ilapit ito ang dalawang kamay sa mukha niya. "Adrian, nakakaya kay Miss Sheila," biglang sabi niya na sa tingin niya, hahawakan nito ang mukha niya. Kasali pa rin kaya yan sa pagkasanay nila ni Adrian para hindi na siya mailang kapag napapalapit kay Giancarlo. Sa harap talaga ng nurse ng lola nito. Amused na napatitig si Adrian sa kanya. Naramdaman na lang niyang tinanggal nito ang lock ng helmet sa ulo niya saka inilis iyon. Ay peste, hindi pa pala niya natanggal iyon. Shete, nakakaya naman ang pinagsasabi niya. Pasimpleng tumingin pa siya kay Sheila na tumaas ang kilay at napaawang pa ang bibig. What a feeler. Narinig pa rin niya ang sinabi ng babae kahit sinabi nito iyon ang di inaawang masyado ang bibig. "Ay, I'm sorry po." Yun lang ang sinabi niya habang inaayos ang buhok at salamin sa mata nang tuluyan ng matanggal ni Adrian ang helmet niya. "You forgot to check it." Dumagundong pa yata ang boses ng nurse nang pailalayon bago siya makaalis. "Sorry po uli." Nagmamadaling tinanggal niya ang pagkakatali ng mga manggas sa likod niya pero parang mas sumigpit lang ang tali noon. "Let me." Alok ng binata at saka siya tulungan tanggalin ang pagkakabuhol ng manggas sa likod. Para tong nakayakap sa kanya nang gawin iyon dahil nakarap lang din siya sa binata habang nasa likod niya ang kamay nito. "I think it would be best kung tumalikod ka." "My God!" sabat ni Sheila. Tatalikod sana siya pero pinigilan siya ni Adrian. "No, it's okay. I'm almost done." Sabi nito at tumikit pa ang pisngi sa pisngi niya nang tignan nito ang ginagawa nitong pagtatanggal ng buhol. Natanggal na nga nitong jacket at nagpasalamat na siya uli sa binata. Mabilis tumalikod na siya at lakad-takbong pumasok na ng bahay ng mga ito. Pagkapasok ng kwarto agad nang hinagilap niya ang panggayumang libro. Peste, hindi ito maaari. Kailangan ko lang gumawa ng paraan na mapaibig sa Giancarlo dahil hindi ko na naiintindihan ang sarili ko. Nagpapanik na sabi ng isip niya habang binubuklat ang libro. Binasa niya ang sunod na dapat niyang gawin. Shete! Yon ang reaksyon niya pagkabasa ng nakasulat doon. Kinatok siya ng isa sa mga katulong na mag-aalas 7 na ng gabi. Sabi nito handa na ang pagkalit, pwede na siyang bumaba para kumain. Sanay na siya na kumain mag-isa kapag gabi dahil hindi nila laging kasabay si Mrs. De Luca kapag dinner. Maaga itong pinapakain ng nurse para maaga makapagpahinga. Sa Giancarlo, kadalasan dumediretso sa mini office ito at nagpapahatid lang ng pagkain doon. Habang si Adrian naman lagi nasa labas at late na ako umuwi. Pagkatapos niyang kumain, pumunta siya ng laundry area ng bahay. Kinausap ang katulong na naka-assign sa paglalaba. Inihanda na nito ang damit na lalabahan nito kinabukasan. Hi! Bati niya sa babae. Ngumiti lamang to sa kanya. Mga damit ba ni na Sir Adrian at Giancarlo ang mga yan? Tanong niya rito habang inaayos ito ang nasa loob ng dalawang baskets na puro damit. Opo, may ipapalaba po kayo? Ay hindi, curious lang ako. Anong oras pala kayo natutulog dito?
Maaga po kami pinagpapahinga nila sir. Alas 8 ng gabi kung wala na pong trabaho. Pwede na po kami matulog para magising na maaga. Magalang na sagot nito. Tumangutango lamang siya. Paano mo pala malalaman kung kanino ang damit na nilalaban mo? Ito pong nasa pulang basket kay Sir Giancarlo. Itong nasa blue naman po ay kay Sir Adrian. Itinuro pa nito ang mga basket. Nagpasalamat na si Clara dito at nagpaalam. Umakyat na agad siya ng kwarto at nagpapasyahang lalabas ng alas 9 ng gabi. May kinalaman kasi sa sunod na gayuma ang pagtatanong niya kanina. Tumunog na ang alarm niya nang mag-alas 9. Nakaligo siya at nakapagbihis ng pantulog niyang makapal. Hanggang pulsuhan ang haba ng sleeves ng suot at hanggang sakong-sakong naman ang haba ng damit. Kamukha iyon ng mga pantulog ng mga sinaunang tao na nakikita niya sa TV. Maingat nang binuksan niya ang pinto. Nakiramdam siya at tahimik na tahimik ang paligid. Alam niya di pa dumating si Adrian dahil maririnig niya ang pagbubukas nito ng pinto ng kwarto nito palagi. Pating kaya nabababa siya ng hagdanan. Wala na siyang nakikita pa sa labas. Dumiretso siya ng laundry area at agad tinignan niya ang damit sa pulang basket. Biglang may kumalabog kaya't nagulat siya at natumba ang basket. Nahulog ang ibang damit. Mabilis pinulot niya at sa pagmamadali, nahila rin niya ang katabing basket. Naghalo tuloy ang mga damit doon. Isa-isa niyang binalik ang mga iyon sa kanya-kanyang basket. May nahawakan siyang red na pang ibaba. Agad tinignan niya iyon saka ibinulsa. Pumunta si Clara sa likod bahay na may dalang posporo at mga papel. Nakita niya pa ron ang isang maliit na lata na nilagay niya doon kanina. Yumuko siya para ilagay ang papel sa lata at sinindihan ng posporo. Nang umapoy na tumayo si Clara para tanggalin ang suot itong pang ibaba niya. 7. Nakakaasiwa naman to. Mabuti na lang makapalang tela ng suot niya. Natanggal na niya ang pang ibaba niya at saka sinindihan din iyon at ipinasok sa loob ng lata. Nang masunog na iyon, konti na lang sinindihan na rin niya ang pang ibaba ni Giancarlo at ipinasok sa lata. Nakapikit na sinambit niya ang orasyon para doon. Nang umaapoy ng brief, mabilis tumayo siya at ipinagpatuloy ang orasyon. Claire, what are you doing here? Anong sinusunog mo dyan? Nagulantang siya sa boses ni Adrian at napalundag. Nasa tabi na niya ang binata at nakatingin ito sa latang umaapoy na. What are you burning? Ha? Ano? Wala siyang mahagilap na sagot. OMG, wala siyang pang ibaba na suot at nasa harap niya si Adrian. Biglang yumuko na rin ang binata para matingnan nang malapitan ang nasusunog. Wait a minute, sabi nito at saka hinawakan ang nangangalahati na lang na pang ibaba. Inilabas ito yun sa lata, inilagay sa damuhan saka inapakapakan nang mamatay ang apoy saka pinulot at kinalatis iyon. Where did you get this? This is mine. Nagtatakang tanong nito sa kanya. Nahawak pa rin ang sunog na pang ibaba. Naloko na. Muntik pa niyang matampal ang noo sa kapalpakan muli. Nahalo nga yata ang damit ito kanina nang matumbang basket ng mga damit ng lalaki. Ibinalik ni Adrian ang sunog na pang ibaba sa lata nang di inaalis na nagtatanong na tingin sa kanya. Akala ko kasi, basahan na kasi. Napulot ko siya kanina malapit sa basurahan so pinulot ko para magamit ko sa pagsunog ng ano. Bakit ka naman magsusunog ng ganitong oras? Mas lalo itong nagtataka sa naging sagot niya. Sabi kasi ng lola ko, kung may underwear na itinatapon, dapat daw sunugin para yung may-ari nun ay maging masaya. Alam ni Clara, parang engot ng pinagsasabi niya pero wala talaga siyang maisip na palusot. Natatawa na to habang nakatingin sa kanya. Masaya in what way? Like magiging masaya yung tinakpan ng underwear? Nanunod siyang tanong ng binata. Napasimangot siya at napahunot noo. Hindi mo naman kailangan ng ganon dahil I'm sure masayang masaya ka in that way. Hindi niya alam kung bakit pinatulan niya ang panunod nito. Bigla kasing sumagi sa isip niya na baka masaya ang tinatakpan ng underwear nito dahil sa klase ng mga ngiting ibinigay ng binata. Tsaka pinasaya siguro to ng kinatagpo nito sa labas. Mas lalo pang lumakas ang tawa ni Adrian sa sinabi niya. Mas lalo naman siyang nainis sa hindi malamang dahilan. Hindi nag-iisip na bigla siyang yumuko para pulutin ang lata at itapon na pero agad din namang nabitawan iyon sa sobrang init. Aray! Napaigik pa si Clara at mabilis siningnan ang namumulang mga daliri. What were you thinking, Claire? Agad nang hinawakan ni Adrian ang kamay niya para tingnan. Napangwi naman siya dahil kitang-kita niya ang pamumulan ng mga daliri dahil sa katangahan niya.
Do you have a burn ointment? Worried na tanong pa ni Adrian. Tumango siya. Halos lahat ng klase ng gamot at pampahid meron siya. Lagi siyang handa sa mga emergency gaya nito at yun ang turo ng lola niya. Okay, lagyan mo to agad bago pa mamaga. Hindi pa rin binibitaw ni Adrian ang kamay niya. Siya naman hindi na alintana ang kirot sa mga daliri dahil nakatitig na siya sa mukha ng binata. Buwaba ang mga tingin niya sa mga labi nito. Napaawang ang bibig niya na maalala niya ang ginawang paghagka nito sa kanya. Tsaka naman bumaling ang tingin ni Adrian sa mukha niya. Are you trying to practice your staring skill? Right at this moment, Claire? Pabalong pang tanong nito. Yun lang ang sinabi niya habang di inaalis ang tingin sa mga labi nito. Nakita niya pa ang paggalaw ng Adam's apple ni Adrian nang lumunok ito. Binitawan nito ang kamay niya at inilipat sa mukha niya. Inawakan nito ang baba niya para patingalain siya. Lumipat ang tingin niya sa mga mata nito. Nagkatitigan sila. Pakiramdam niya hinihigop na naman siya ng mga titig ni Adrian. Seems like you did learn something. Would you like us to continue the lesson? Paanas pang tanong ng binata. Siya naman ang naparinok bago sumagot na parang wala na sa sarili. Yes. Kusa na muling bumaba ang titig niya sa mga labi nito. Umakit din kaagad ang mata ni Adrian ng tingin matapos titigan ng pangaayan nitong mga labi. Natatakot siyang titigan ang mga labi nito nang matagal. Baka kasi mahagkan niya iyon ng wala sa oras. Tinitigan pa muna ni Adrian ang mukha niya bago bumaba na rin ang tingin nito sa mga labi niya. Kahit di suot ni Clara ang salamin sa mata, kitang-kita pa rin ang ekspresyon ng mukha nito dahil malapit na malapit lamang ito sa kanya. Napasigaw pa si Clara nang bigla, hinapit ito ang bewang niya at ilapit sa katawan nito. Naramdaman na lamang niyang nakalapat na ang malalambot na mga labi nito sa kanya. Kusang umawang ang bibig niya at tumako na sa balikat ng binata ang dalawang kamay niya. Pumikit na siya, tiniya ang hagkansiya ni Adrian. Sinubukan niyang gayahin ang ginagawa nito. Tumigil si Adrian sa pagkakan sa kanya at tiniyaang siya naman ang gumawa. Narinig niya ang marahas na mukhang mahinang pagsigaw ni Adrian habang di pa rin to kumikilos. Dama ni Clara na umaakit sa likod niya ang mga kamay ni Adrian at tumahawak doon. Sa ginawa niya, mas lalo pa siyang hinapit ni Adrian papalapit dito. Ang isang kamay ng binata nakahawak sa leeg niya. My turn, Claire? Pahingal na anas ito at bigla ito nang sumakop sa labi niya. Parang mapupugutan siya ng hininga sa klase ng ginagawa ni Adrian. Parang may sariling isip ang kamay niya na nagsisimula na ring humawak sa balikat ni Adrian. Ang init ng buong katawan niya. Hindi niya naalintanang pagkirot ng mga napasong daliri. Bumaba ulit ang mga kamay ni Adrian sa bewang niya at bumaba pa uli papunta sa pangupo niya at pumipisil na doon. Bigla niya itong naitulak. Kahit nalalasing na siya sa hagkan nito, hindi pa rin niya nakakalimutan na wala siyang suot na pang ibaba at maaaring malaman iyon ni Adrian kung hahayaan niya ang paglikot ng mga kamay nito sa bandang pangupo niya. Ano ang gagawin ni Clara sa mga nangyayari sa kanila ni Adrian? Parte pa rin ba iyon ng kanyang pagsasanay? Yan po ang ating aabangan sa susunod na kabanata.